Narito naman ang siyam na palatandaang paralinguistika. Una, tono o speech. Kilala rin ito sa katawagan na fundamental frequency. Ang pitch ng ating boses ay isang palatandaan kung gaano kataas o kababa ang tono ng ating pagsasalita. Maaaring magkaroon ng magkakaibang tono ang lalaki, babae, bata o matanda. May ilang pag-aaral ang naitala na nagsasabing ang mga babae ay maaaring magkagusto sa mga lalaking mababa ang tinig. Ngunit kabaliktaran naman ito sa pananaw ng mga kalalakihan sapagkat mas gusto o mas kahali-halina para sa mga lalaki ang babaeng mas may mataas na tinig kaysa sa babaeng may mababang tinig. Ang isa sa posibleng dahilan ng magkakaibang pananaw ng babae at lalaki ay sapagkat ang mababang tinig ay laging iniuugnay sa pagkakaroon ng mataas na level ng panlalaking hormone o testosterone. Sinasabing nagbibigay ito ng panlalaking anyo sa isang tao na posibleng gawing mas kaakit-akit at matipuno ang mga kalalakihan. Samantalang nagbubunga naman ito sa mga kababaihan ng di kagandahang anyo sa pagiging ganap na babae. Ikalawa, ang pagbabago-bago ng tono o inflection. Ang inflection sa boses ay ang pagkakaiba-iba ng tono of speech, lalo na sa dulong bahagi ng salita o pangungusap na karaniwang naglalarawan ng mga kahulugan. Ang kaunting inflection sa tinig ang sinasabing monotone. Maraming pananaliksik ang nagpatunay na halos lahat ng mga naririnig o natutunghay sa mga tinig na monotone ay sadyang hindi kanais-nais sa madla, mapababae man o lalaki ang speaker. Ikatlo, ang lakas o volume. Ang volume ay palatandaan kung gaano kalakas o kababa ang ating boses. Inaangkop natin ang lakas o hina ng ating tinig ayon sa sitwasyong ating kinalalagyan. Halimbawa ay ang posibilidad na mailakas natin ng ating boses kapag tayo ay natutuwa, nasasabik o hindi naririnig ng mga ibang kausap. May mga pag-aaral na nagsasabing hindi lakas o hina ang nakakatawag pansin sa atin kundi sa mga boses na may katamtamang lakas lamang. Ang ikaapat, ito ang tulin o bilis o rate ng ating pagsasalita. Ito ay tumutukoy sa kabilis o kabagal ng ating pagsasalita. Halimbawa dito, marami sa atin ang nagsasalita ng may kabilisan kaysa sa kaugalian kapag tayo'y natutuwa o nasasabik at kapag maikli lang ang oras ng ating pagsasalita o pag-uusapan. Sa kabilang banda naman, ang bumabagal ang ating pagsasalita kung hindi tayo tiyak o sigurado sa ating mga sinasabi o sasabihin. Ang vocal rate ay hindi direktang nagsasabi ng kaugnayan nito sa kung paano naging kapansin-pansin para sa atin ang tinig ng tao. Natutuklasan sa pag-aaral na mas kapansin-pansin ang mabilis na pagsasalita ng tao kaysa sa kabagal nito. Sa vocal rate ng isang individual, maaaring nating malaman ang saloobin ng kausap o speaker. Kung gaano siya kaingat magbitaw ng salita upang maiwasan ang makasakit ng kalooban o damdamin ng kapwa. Maaari din nating malaman kung siya ay nagsisinungaling o hindi.